Ang saya-saya nila, no? Couples. Ay, nako. Ay, baka mamaya anong gawin ninyo? Huwag kayo magpalitan ng partners. Hindi. Couples yan. Ito si Kiko. Kasama si Xiaowi, kasama si Marcos, at si Lisa. Ang saya-saya nila. Nagkainan kayo. Ito, pag-usapan natin. Ito ang video ni Kiko. Nakita ko pala ito sa ano sa pahiram ng video mo, kabalita, hindi binabalita sa Facebook. Maraming salamat. Didiscuss ko lang po. Okay, sige. Simulan po natin yan. Napakalungkot itong pangyayaring ito. Nalungkot sa pangyayaring ito. Bakit? Sa araw na ito ay nilibing ng isang magnanakaw at diktadura. Tinawag na magnanakaw ang Marcos, yung tatay mo. Tinawag na magnanakaw yung tatay mo. Tinawag na diktadura yung tatay mo. Kasi inilibing sa libingan ng bayani, kaya binanata ni Kiko. Diktadura sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak. Nako, mahirap. Mahirap ipaliwanag sa aking mga anak. Ang alin? Kung tatanungin nila na bakit ang isang nangabuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayani. Ayun, mahihirapan daw siya. Mahihirapan daw si Kiko ipaliwanag sa kanyang mga anak na bakit ang isang diktadura, ang isang magnanakaw, inilibing sa libingan ng bayani. Ngayon, Kiko, paano mo ipapaliwanag sa anak mo na kinain mo yung tae mo? Ay, kinain mo yung suka mo. Ay, hindi. Nagkainan kayo ni Marcos ng suka, di ba? Ano yan? Sige nga, paano ipapaliwanag, anak? Kasi, alam mo, kailangan natin si Marcos eh. Paano? Babawiin mo ngayon? Ay, hindi. Hindi pala diktador yung si Marcos Senior. Si Ferdinand Marcos Sr., hindi pala siya magnanakaw. Akala ko lang. Hindi pala siya diktador. Strong leader lang, ganon. Sige nga, Kiko. Balita ko, nagdemanda ka pa dun sa... Hindi, wag na natin pag-usapan yun. But anyway, baka mamaya tayo naman ang idemanda. Ipaliwanag mo kung paano mo ipapaliwanag sa anak mo yung pinaggagawa mo. Di ba? Dati, diring-diri ka. Halos itai mo si Marcos. Pasensya na po doon sa kumakain Ngayon, kinakain mo. Yung itinain mo, yung isinuka mo, kinakain mo. Ito naman si Marcos, tinarantado yung tatay mo. Sinabing diktador, sinabing magnanakaw. Pakapit-kapit pa. Di ba? Coach Oli, bakit? Masama ba magpatawad? Hindi. Tama lang yung magpatawad. Pero, kung magpapatawad ka dahil meron kang agenda or halimbawa, gusto mo lang makasipsip, hindi pagpapatawad yun. Pagkain ng tae yun. Di ba? Nakapasensya na po Kasi, ano pa ba yun? Let's go straight to the point. Nuknukan kayo ng balimbing. Di ba? Pakapit-kapit ka pa Xiaowi dyan. Pambira kayo. Hindi tama ito. Hindi tama. Talaga, hindi tama. Kagaguhan yung pinaggagawa nyo sa bansang Pilipinas. Niloloko nyo taong bayan. Pasensya na po. Mainit. Mainit na. Kung inaakala nila na ito'y proso, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng Ay, may rape pa. Pinagbintangan rapist tatay mo. Ay, rapist ba si tatay niyan? Muling binuksan. Sinaktan ng mga puso ng mga dating na rape na ulitin ko. Si Komay sabi niyan, hindi ako. Pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, torture, rape, pagpatay. Ginagawa ba nitong tanga ang mga Pilipino? Ngayon, sino nagbukas? Di ikaw. Kung ginagawa mo kaming tanga, mas tanga ka. Di ba? Dati nagrereklamo ka na parang sinugatan mo yung mga puso ng mga ginahasa.
Anong ginagawa mo dyan? E di binuksan mo ulit. Binuksan ni Marcos, binuksan mo ulit. Para mong sinabi, ay hindi, tama lang, ni-rape kayo. Di ba? Oh, muko ka? Pagdak na naranasan ng tens of thousands, libo-libo natin No, tens, thousands, so di 100 yun. Oh, ano kaya ang tingin nila sa iyo ngayon? Di ba? Pasensya na po, ayoko pong banggitin yung tae. Kaya ano pa to? Di ba? Sa galit mo, tinain mo, isinuka mo, as kinain mo ulit. Isinuka mo na yung Marcos eh. Di ba? Kung ano-ano pinagbintang mo, eto tatandaan po natin. Kaya wag kayo, okay? Titingnan yung mabuti ha. We always look at the consistency. Huwag kayo parate maghuhusga ng isang tao dahil meron siyang pinaglalaban. Hindi po totoo. Tingnan mo ito, anong pinaglaban niya dati? Na magnanakaw at diktator at rapist at ano yung tatay nito? Ngayon, ngayon meron silang agenda kay BBM at kay Lisa. Disip-sip kayo ngayon? Magkakasama kayo sa concert? Nagkaroon pa ng concert, ang balita ko, puro dilawan yung mga tao sa concert. Di ba? Oh, anong kalokohan yan? Ba? Hindi kayo nakikipaglaban para sa taong bayan. Nakikipaglaban kayo depende sa agenda nyo. O, pag wala kayong pakinabang, kalabanin. Pag may pakinabang kayo, sip-sip kayo, mga ano. kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurak ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Tinan mo sila. Di ba? Dahil sa paglibing, muling naaalala. Dahil sa ginagawa mo, muling naaalala lahat ng pinagbanggigit mo, pinagbabintang mo sa tatay ni Marcos ni BBM. 'Di ba? Alam nyo, eto yan eh. Huwag po natin kakalimutan. Pinapakita ng mga ito na malakas ang Duterte. Yan lang po yun. Malakas po ang Duterte. Alisin ko lang muna ha. Ay, saglit. Kasi isipin mo, para ka kumain ng suka, ng sinuka mo na. Magkakakampi na NPA, magkakakampi na dilaw, pula, lahat sila. Lahat para kalabanin ang Duterte. Nagsama-sama, yan magkakalaban. Ha? May pulis sa kamera, may NPA sa kamera, nagkakaisa para labanan ng Duterte. Ang pula at dilaw magkaaway. Ngayon, nagkakaisa para ilubog ang Duterte. Ganyan po, kalakas ang Duterte. Kasi sa tingin mo, magkakainan si Marcos at saka si Kiko? Sa tingin ninyo, kung mahina ang Duterte, kung sa tingin ninyo, mahina si BP Sara, lahat ng ginagawa nila, lahat ng kainan nila sa isa't isa, it's because malakas ang Duterte. Kaya kalokohan yung sinasabi nila mahina ang Duterte. Hindi mo kakainin ng suka mo, ang sinuka mo na, kung alam mo yung kalaban nyo mahina. Kaya kinakain na nilang suka at saka yung pride nila. Diba? Isipin mo, saan ka nakakita? Pulis at NPA nagkuntsaba sa kamera. Para alin? Siraan si Sara. Siraan ng Duterte. Same days, pula at dilaw. Na-imagine nyo ba magkakaisa pula at dilaw? Ganyan po kalakas si BP Sara. Torture muli, sinalvage muli yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito'y tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, Hindi kaya nahihiya ang mga anak niya ito sa kanya. Binanggit-banggit pa yung anak niya. Shawi, hindi ka nahihiya itong asawa mo, walang paninindigan. may mga protesta dahil sa mga pangyayari nito. Sabi nga ng ating Vice President, VP Lenny, hindi lamang hidden web
ang usapin ng Marcos. Ngayon, hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita? At sabi rin ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y ililibing, dapat bukas sa lahat. At dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahiyahiyang ipaalam. Yung ginagawa mo, hindi ka hiya-hiya. May baka man laki na mata mo niyan. Na nililibing natin. Nakakahiya ka, Kiko. Nakakahiya kayo mag-asawa. Idiniin nyo na idiniin, ganyan. Buti sana kung nakita namin na ikaw ay isang mapagpatawad. Walang problema dun, mapagpatawad ka eh. Pero alam ng taong bayan yung ginagawa mo, it's not because of forgiveness. Desperado kayo. May plano kayo. Ganyang kayo nakakahiya. Ganyang kayo ka-weak. Ang isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman, kahiya-hiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo. Talaga, ikaw, hindi kami. Kasi hindi ko binoto yan si Marcos. Ang stand ko, before the election and until now, parehas. Ikaw ano? Hindi ko pinagbibintangan yung mga umaming nabudol sila ha. Kasi yung karamihan naman doon talaga, makasara. Sumunod lang kay VP Sara. Hindi katulad nito, lintikang na yan, dilaw na dilaw ka, pati tae mo, dilaw. Kinain mo ngayon. Pasensya na po. Pasensya na po talaga kasi kung ano-anong nasasabi kong ano, baka may kumakain, no? Pero, ano pa nga ba to? Di ba? Ito yung mga quality ng mga karakter, ng mga personalidad, ng mga dilawan. This is how desperate they are. Desperado. Ganyan sila. Kayo, alam mo, huwag kayong basta naniniwala sa isang tao na meron siyang pinaglalaban. Titingnan nyo muna. Ito ba, tao na ito, oportunista lang. Kasi maraming ganyan eh. Kahit doon sa mga maka-Duterte, ini-esteem ako, ito ba talagang tao na to? Duterte o nakiki-Duterte lang? Dahil ito ngayon ang mabango. Diba? Dahil hindi ito napagbigyan. Tipong ganon. Tinitingnan ko. Ito bang tao nito oportunista? Mag-iingat kayo doon sa may laging pinaglalaban. Kasi, lagi kong sasabihin, time will reveal. Yung totoong karakter nito, ni-reveal sa takdang panahon, peke. Hindi taong bayan pinaglalaban nito, agenda niya. Dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986. No, tas sip-sip ka sa anak. Di ba? Pinatalsik yung... Ay, naku ka. At least kami consistent. Kahit before. Kaya ayokong dilaw eh. Dahil sa pang-aabuso, pagpatay. Eh ako may balita pa ha. Hindi ko naman sinasabing totoo. Pero tatanungin ko kayo. Hindi si Kiko, hindi si Shawi. Pero tong dilaw daw, komunista? Ha? Tanong lang yun, huwag kayong magagalit. Basta ako, ever since ayoko nung dilaw. Di ba? Consistent tayo dyan. Di, tanong lang yun ha. Marami daw dyan, NPA, komunista. Tanong lang. Kayo magagalit. Di ba? Yung asawa pa nga daw nung isang kilalang politiko nga mataas ang posisyon. NPA. Tama ba o tama-tama? Nakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon.
Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil Ay, papahukay mo? ikilos tayo Oh. hanggang sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. Ay, papahukay yung ngayon na, now na! Pwede ba ako mag-request, Kiko? Itatama mo, hindi, pahukay mo. Pwede? Kasi sabi mo, itatama mo. Paano mo itatama? Ay, nakalibing na. Ano ibig mo sa ipapahukay mo? We will have to undo Paano mo this i-undo? injustice that has been Paano? inflicted upon the victims of martial law in our nation. Paano mo We i-undo? will tirelessly work to reverse and to undo this Paano mo i-undo at i-reverse yung nakalibing doon? Papahukay mo? Or sisip-sip ka sa anak? Alin doon? Alin doon? Nagtatanong lang. Gawin mo na kung ano man yung nasa isip mo. Na paano mo i-undo, i-reverse yung pagkakalibing ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Sige, gawin mo now na. Anong plano mo? Tanong lang. Yan. Yan pagsipsip yung mag-asawa. Paghimas-hibas ni Sawi sa balikat ni Lisa. Yan. Pambira kayo.